Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang The Sicker the Dark is Rising. Halina't simulan na natin. Nagsimula ang kwento kay Will Stoner, isang binata na nasa Christmas break mula sa paaralan. Ngunit sa halip na maging excited sa pagdiriwang ng Pasko kasama ang kanyang malaking pamilya, mas napansin niya ang isang magandang dalagang may suot na pulang scarf. Sa unang tingin pa lang ay agad na siyang nahulog ang loob dito. Nagmamadali siyang sumakay ng bus at nagkataong sumakay rin ang dalaga. Habang nasa biyahe, tinukso si Will ng kanyang kapatid dahil sa pagiging mahiyain at halos walang kaibigan. Sinabihan naman siya ng bunso nilang kapatid na si Gwen na kausapin ang dalaga bago ito bumaba ng bus. Ngunit agad itong bumaba sa susunod na hintuan at naiwan ang kanyang scarf. Pinulot ito ni Will, ngunit hindi na niya ito naibalik dahil umalis na ang bus. Habang pauwi sina Will at ang kanyang mga kapatid, hinarang sila ng isang lalaking nagngangalang Leon. Si Leon ay nagtatrabaho para sa Royal Mistress ng lungsod na si Miss Graythorne. Inimbitahan niya ang buong pamilya ni Will sa isang Christmas party sa Royal Palace. Pagdating ni Will sa bahay, nadatnan niya ang kanyang kuya na si Max na umuwi para sa bakasyon. Dahil dito, napilitan siyang ibigay ang kanyang kwarto kay Max at lumipat sa bodega upang doon matulog. May 5 siyang nakatatandang kapatid na lalaki at isang nakababatang kapatid na babae. Ang kanyang ama na si John ay isang lecturer sa lungsod, habang ang kanyang ina ay isang mapagmahal na may bahay. Habang naghahapunan, tinanong ni John si Max kung ano ang balak nitong gawin pagkatapos ng graduation. Sumagot si Max na hindi pa siya nakakapagdesisyon. Pagkatapos ay muli nilang tinukso si Will dahil hindi nito nakausap ang dalagang nakilala niya sa bus. Kinabukasan, dumating ang dalawang magsasaka na sina Dawson at George upang maghatid ng Christmas tree. Binati rin nila si Will ng maligayang kaarawan at binalaan ang pamilya na may paparating na malakas na bagyo kahit maliwanag pa ang kalangitan. Kalaunan ay nagbigay ng mga regalo ang pamilya kay Will. Karamihan ay mga ordinaryong regalo lamang, ngunit pinakanatuwa siya sa red along ibinigay ni Gwen dahil ito lamang ang talagang pinag-isipan. Nang buksan niya ang kahon, nakita niya ang isang magandang relo. Isinuot iyon ni Gwen sa kanyang palso at hiniling na gumawa siya ng isang kahilingan. Hiniling ni Will na sana ay magnyebe sa kanilang lugar. Kinagabihan, nagising si Will at masayang nakita na totoong umuulan ng nyebe. Ngunit dahil sa sobrang lamig, isinara niya ang mga bintana. Sa pagkakataong iyon ay napansin niyang mayroon na siyang kakaibang kapangyarihan nang mabasag niya ang salamin ng bintana sa isang banayad na paghawak lamang. Kinabukasan, habang naghihintay siya ng bus, napansin niya ang napakaraming uwak na nakadapos sa isang puno. Pagdating niya sa mall, bumili siya ng magandang kwintas bilang regalo para kay Gwen. Ngunit bago pa siya makaalis, 2 pulis ang hamarang sa kanya at inakusahan siyang ninakaw niya ang kwintas. Dinala siya sa isang silid para imbestigahan. Doon ay napansin niyang may kakaiba dahil kumikislap ang mga ilaw at tila nagbabago ang anyo ng 2 pulis. Tinanong siya ng mga ito kung nasaan ang sign, ngunit wala siyang alam sa kanilang sinasabi. Maya-maya ay ipinakita ng 2 ang kanilang tunay na anyo at sinubukan siyang patayin. Sa kabila nito, naitulak sila ni Will at nakatakas. Noon niya unang napagtanto na mayroon siyang pambihirang kapangyarihan. Hinabol siya ng 2 nilalang ngunit muli siyang nakatakas. Nalilito pa rin siya kung sino ang mga ito at kung bakit siya ang pinupuntirya. Sinubukan niyang sabihin ang lahat sa kanyang ama, ngunit hindi ito pinaniwalaan ng kanyang pamilya. Nang gabing iyon, dumalo sila sa Christmas party sa Royal Palace. Muling nilapitan si Will ng 2 misteryosong lalaki at tinanong kung nag-e-enjoy ba siya. Napansin din niyang naroon ang dalagang nakita niya sa bus, ngunit bago pa niya ito makausap ay inunahan siya ni James. Dahil sa selos at pagkadismaya, umalis na lamang si Will. Samantala, pinag-uusapan nina Leon at Miss Graythorne kung panahon na bang sabihin kay Will ang kanyang tunay na kapalaran. Habang naglalakad mag-isa si Will sa kagubatan, bigla siyang hinabol ng isang lalaking nakasakay sa kabayo kasama ang aso nito. Tinangka niyang tumakas ngunit mas mabilis ang kabayo. Nang maabyutin siya, muli siyang tinanong tungkol sa sign. Dahil wala siyang maisagot, dumating sina Leon at Miss Graythorne at inutusan ang lalaki na umalis. Bago ito lumisan ay nagbanta itong babalik kapag tuluyan nang bumalik ang kanyang kapangyarihan, at kapag nangyari yun ay wala nang matitirang buhay. Lubos na nabigla si Will. Gamit ang mahika, dinala siya ni Leon sa sinaunang panahon. Doon nila ipinaliwanag na siya ang piniling mandirigma na nakatakdang protektahan ang mundo.
Ikinuwento nila ang matagal ng digmaan sa pagitan ng liwanag at kadiliman na naganap sa Great Hall. Bagamat nagwagi ang liwanag noon, hindi tuluyang nawasak ang kadiliman. Upang matapos ito, kailangan niyang hanapin ang 6 na mahiwagang sign. Ipinaliwanag din nila na nagising ang kanyang kapangyarihan sa mismong araw ng kanyang kaarawan at dapat ay nagsisimula na niyang makita ang mga palatandaan. Ngunit kasabay nito, lumalakas din ang kapangyarihan ng mga ngabayo at ng iba pang kaalyado nito na tiyak na hahabol sa kanya. Hindi pa rin maintindihan ni Will kung bakit siya ang napili. Sinabi ni Leon na ayon sa sinaunang alamat, isa siyang seeker ang ika-7 anak ng kanyang mga magulang at siya lamang ang makakabasa sa sinaunang aklat na tinatawag na Book of Grammar, na naglalaman ng kaalaman tungkol sa mga sign. Tumawa si Will at sinabing nagkakamali sila dahil hindi siya ang ika-7 anak kundi ika-6 lamang dahil 5 lang ang kanyang kuya. Ngunit sinabi ni Leon na hindi niya matatakasan ang kanyang kapalaran. Bigla siyang nagkaroon ng pangitain tungkol sa hinaharap, kung saan nilamon ng kadiliman ang buong mundo. Dahil sa matinding takot, tila nagising siya sa isang kalsada kung saan muntik na siyang ma-accident. Pag-uwi niya sa bahay, nagsaliksik siya at nagtanong sa kanyang amang si John, na isang propesor ng pisika, kung posible bang madaig ng liwanag ang kadiliman. Ngumiti lamang si John at sinabing masyado pa siyang bata upang isipin ang ganoong kalalalim na bagay at mas mabuting mag-enjoy muna sa kanyang kabataan. Kalaunan, habang nasa bodega si Will, nabuksan niya ang isang lumang pinto at nadulas, dahilan upang masugatan ang kanyang binti. Tinawag ni Mary ang isang doktor upang gamutin siya. Ngunit nang marinig ni Will ang boses nito, agad niyang napagtantong hindi ito totoong doktor kundi ang mismong mga ngabayong gustong pumatay sa kanya. Pinapanta ng huwad na doktor si Mary sa ibang silid upang kumuha ng mga gamit. Pagkatapos ay hinawakan nito ang sugat ni Will at agad itong gumaling. Sinabi niyang kung sasabihin ni Will ang kinaroroonan ng sign, ibibigay niya ang anumang hiling nito. Nang tumanggi si Will, ginamitan siya ng mahika at muling pinasakit ang kanyang binti. Nagbanta pa itong papatayin ang buong pamilya niya kapag nakipagsanib siya sa mga sinaunang mandirigma. Pagbalik ni Mary, nagpanggap muli ang huwad na doktor at sinabing kailangan lamang ng ilang araw upang gumaling ang sugat ni Will bago ito umalis. Maya-maya, bumalik si Will sa bodega at nakakita ng larawan ng 2 kambal na sanggol. Ipinakita niya ito sa kanyang inang si Mary. Doon niya nalaman na mayroon pala siyang kambal na kapatid na nagngangalang Tom. Ayon kay Mary, nang 2 linggo pa lamang silang sanggol ay sinalanta sila ng isang napakalakas na bagyo. Dinala niya si Will sa ibaba ng bahay at inutusan si John na sunduin si Tom. Dahil abala noon si John sa kanyang thesis, umakyat ito sa silid ng bata. Ngunit pagdating niya roon ay wala na si Tom. Hinanap nila ito sa lahat ng lugar ngunit hindi na nila ito muling nakita. Dahil sa trahedyang iyon, tuluyang nawalan ng sigla si John at hindi na niya naipagpatuloy ang kanyang thesis. Matapos marinig ang buong kwento, napagtanto ni Will na napakalaking panganib ang nagbabanta sa mundo. Kaya nagpasya siyang makiisa sa mga sinaunang mandirigma. Habang binabasa niya ang isang sinaunang aklat, natuklasan niyang marami pa pala siyang kapangyarihan. Kaya niyang makita ang mga sign ng liwanag, ilipat ang mga bagay gamit ang isip, maglakbay sa panahon, at magkaroon ng napakalakas na lakas. Kaya rin niyang magpalabas ng apoy mula sa kanyang mga kamay. Nais sana niyang matutong lumipad na parang Superman, ngunit nalaman niyang wala siyang ganoong kakayahan kaya bahagya siyang nadismaya. Sinimulan siyang sanayin ni Leon sa tamang paggamit ng kanyang mga kapangyarihan. Habang nagsasanay, napansin ni Will na ang unang sign ay nasa kwintas na ibinigay niya kay Gwen. Hindi nagtagal ay natagpuan din niya ang pangalawang sign, ngunit upang makuha ang pangalawang sign, kailangan munang maglakbay ni Will sa nakaraan kasama ang iba pang sinaunang mandirigma. Pagdating nila sa kakaibang mundong iyon, bigla silang sinalakay ng isang matandang babae na gumagamit ng makamandag na mga ahas. Agad silang naipit ng mga ito, ngunit nagamit ni Will ang kanyang pambihirang lakas upang makawala. Dahil dito, matagumpay niyang nakuha ang pangalawang sign at ligtas silang nakabalik sa simbahan. Matapos makausap si Leon, nalaman ni Will ang tungkol sa kanyang ninunong si Thomas, ang lumikha ng mga mahiwagang sign. Ipinaliwanag ni Leon na ang ika-6 na sign ay hindi kailanman natagpuan dahil hindi naman talaga ito itinago. Sinabi rin niyang dahil kabilang si Will sa angkan ni Thomas, siya lamang ang may kakayahang mahanap ito. Kinagabihan, nakipagkita ang rider sa isang misteryosong lalaki na nagsabing lalo pang lumalakas ang kanyang kapangyarihan ng kadiliman sa bawat araw na lumilipas. Ngunit sa kabilang banda, nakakuha na rin si Will ng 2 sign,
kaya patuloy ding lumalakas ang kanyang kapangyarihan. Inutusan ng Rider ang lalaki na hanapin at dalhin sa kanya ang lahat ng sign kapalit ng malaking gantimpala. Samantala, habang naghahapunan ang pamilya ni Will, dumating si James kasama si Maggie, ang dalagang unang nagpatibok sa puso ni Will. Nang malaman niyang magkasintahan na ang dalawa, labis siyang nasaktan. Pagkaraan ng hapunan, nilapitan siya ni Maggie at isiniwalat na mayroon din itong pambihirang kapangyarihan. Ipinakita nito ang kakayahan niyang bumuo ng isang sign gamit lamang ang mga butil ng asin. Bilang kapalit, ipinakita rin ni Will ang kanyang mga kakayahan. Tinanong ni Will si Maggie kung bakit ito kasama ni James at kung kabilang ba siya sa grupo ng mga sinaunang mandirigma. Sumagot si Maggie na hindi dapat iyon ang iniisip niya dahil mas mahalagang paghandaan niya ang kanyang misyon. Nilinaw rin itong hindi siya isang mandirigma kundi naroon lamang upang protektahan si Will. Nag-ipon ng lakas ng loob si Will at inamin ang kanyang nararamdaman. Sinabi niyang mula pa noong una niya itong makita ay hindi na ito nawala sa kanyang isipan. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, dumating si James at tinanong kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Agad namang sinabi ni Maggie na nakikipagkwentuhan lamang siya kay Will habang hinihintay si James. Pagkaalis ni Maggie, labis ang galit at panghihina ng loob ni Will. Pinuntahan niya si Leon at sinabing, sa tingin ko hindi ko kayang iligtas ang mundo. Hindi ko nga kayang makipag-usap ng maayos sa isang babae, paano pa kaya ang iligtas ang buong mundo? Ngumiti si Leon at sumagot, isa kang seeker. Kaya mong gawin ang anumang kailangan mong gawin. Mahaba pa ang buhay mo para mapabilib ang mga babae. Sa ngayon, ang misyon mo ang pinakamahalaga. Dahil kung mabibigo ka, wala ng mundong matitira upang iligtas. Dahil sa matinding emosyon, naglakad palayo si Will. Habang naglalakad siya, biglang nagliyab ang mga puno sa kanyang dinaraanan dahil hindi niya makontrol ang kanyang kapangyarihan. Nakita ito ni Miss Graythorne at sinisi si Leon dahil hindi nito pinakinggan ang nararamdaman ng bata. Samantala, palihim na sinundan ni Gwen si Will hanggang sa Royal Palace. Tinanong niya kung maayos lang ba ito, at sinagot naman siya ni Will na ayos lamang siya. Ngunit nang tumingala siya sa kalangitan at makita ang mga ulap, agad niyang napagtanto na malapit na niyang matagpuan ang ikatlong sign. Hinawakan niya ang kamay ni Gwen at sabay silang naglakbay pabalik sa nakaraan. Napunta sila sa isang nayon na sinalakay ng mga sundalo. Habang umiiwas sila sa kaguluhan, napansin ni Will ang isang nakatagong sign sa isang kalasag. Sinundan nila ang sundalong may hawak ng kalasag hanggang sa makarating sila sa isang bangka. Sinubukan ni Will na kunin ang kalasag, ngunit nahuli siya ng isang napakalaking lalaki at inihagi sa dagat. Bago pa siya tuluyang salakayin, napansin ng lalaki ang relo ni Will. Bilang kapalit ng relo, ibinigay nito ang kalasag. Dahil dito, matagumpay na nakuha ni Will ang ikatlong sign at bumalik silang dalawa ni Gwen sa kasalukuyan gamit ang paglalakbay sa panahon. Pagbalik nila sa bahay, pinakiusapan ni Will si Gwen na huwag sabihin kan-inuman ang kanilang ginawa. Ngunit agad siyang pinagalitan ni Leon dahil sa walang ingat niyang paggamit ng kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Leon na kailangan niyang mag-ipon ng lakas para sa nalalapit na labanan. Maya-maya ay humingi rin ito ng paumanhin at nangakong paprotektahan si Will. Pag-uwi ni Will, nadatnan niyang naghihintay si Max. Sinabi nitong mananatili pa ito sa bahay ng ilang linggo. Hindi siya pinansin ni Will kaya nagalit si Max at hinawakan siya sa kwelyo habang nagsasalita sa kakaibang tinig. Noon ay napagtanto ni Will na kontrolado na ito ng Rider. Naroon din ang ikaapat na sign. Isinama ni Will si Max sa paglalakbay sa panahon at napunta sila sa isang misteryosong lugar. Biglang inatake ni Max si Will at nagbantang papatayin siya kapag hindi nito isiniwalat ang lahat ng nalalaman tungkol sa mga sign. Sa halip na lumaban agad, sinabi ni Will ang tunay na dahilan kung bakit huminto si Max sa pag-aaral. Alam niyang bumagsak ito sa mga pagsusulit at nahihiyang harapin ang pamilya. Ipinaalala niyang hindi ito isisisi ng kanilang pamilya at dapat nitong harapin ang kanyang takot upang hindi na ito makontrol ng Rider. Ngunit hindi naging epektibo ang kanyang mga salita. Wala nang ibang magawa si Will kundi suntukin si Max hanggang mawala nito ng malay. Matapos nito ay nakuha niya ang ikaapat na sign at bumalik sila sa kasalukuyan. Nang magkamalay si Max, sinabi lamang ni Will na nadulas ito at nawala ng malay. Kinabukasan, natuklasan nilang nabalot ng napakalakas na snowstorm ang buong lungsod. Dahil dito, naapektuhan ang trapiko, supply ng tubig, at kuryente. Kaya inimbitahan ni Miss Graythorne ang buong pamilya ni John na manatili muna sa Royal Palace habang nagpapatuloy ang bagyo.
Samantala, nabunyag na si Maggie ay lihim na kakampi ng Ryder. Isa pala siyang mangkukulam na nakipagkasundo rito kapalit ng kapangyarihang manatiling bata magpakailanman. Inutusan siya ng Ryder, na nakawin ang 4 na sign na hawak na ni Will. Sa kabilang panig, sinabi ni Leon kay Will na magkita sila sa Great Hall matapos niyang makuha ang 5 sign. Ngunit nawala na ng gana si Will dahil kahit makuha pa niya ang 5 sign, wala pa rin siyang alam tungkol sa 6. Gayunpaman, naniniwala si Leon na si Will lamang ang may kakayahang talunin ang Ryder at iligtas ang mundo mula sa kadiliman. Hindi nagtagal ay nilapitan ni Maggie si Will sa Royal Palace at hiniling na ibigay nito ang lahat ng sign. Halos ibigay na sana ni Will ang mga ito, ngunit bigla niyang nakita ang 5 sign. Isinapanganib niya ang sariling buhay upang makuha ito. Pagkatapos ay tuluyan niyang tinanggihan ang kahilingan ni Maggie. Dahil nabigo si Maggie sa kanyang misyon, sinuwi ng Ryder ang kanyang pangako. Bigla siyang tumanda at naging isang matandang babae bago tuluyang nalunod sa ilog. Samantala, lalo pang lumakas ang kapangyarihan ng Ryder at nagsimula itong maghasik ng kaguluhan sa buong lungsod. Dumating sina Will at ang mga sinaunang mandirigma sa Great Hall, isang lugar na may sinaunang batas na nagbabawal sa Ryder na makapasok hanggat hindi ito iniimbitahan. Maya-maya ay narinig nila ang tinig ng ama ni Will na humihingi ng tulong sa labas at nakikiusap na pagbuksan siya ng pinto. Pinigilan ng mga mandirigma si Will. Kasunod nito ay narinig naman nila ang boses ni Gwen na nagsasabing malubhang nasugatan ang kanilang kuya. Pagkatapos ay narinig din nila ang boses ni Mary na humihingi ng saklolo. Dahil sa matinding pag-aalala para sa kanyang pamilya, agad na binuksan ni Will ang pinto. Ngunit nalaman niyang panlilinlang lamang iyon. Ginaya lamang ng Ryder ang mga boses ng kanyang pamilya upang makapasok sa Great Hall. Pagpasok ng Ryder, agad nitong nilamon ng kadiliman ang buong bulwagan. Sinubukan siyang pigilan ng mga sinaunang mandirigma ngunit wala silang nagawa dahil napakalakas na nito. Isa-isa silang natalo at itinulak sa kadiliman. Ngayon ay si Will na lamang ang natitira. Habang nakikipaglaban, tinukso siya ng Ryder at tinanong kung nasaan ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa oras na kailangan niya sila. Pagkatapos ay inilabas ng Ryder ang isang mahiwagang orb kung saan nakakulong ang kambal na kapatid ni Will na si Tom. Doon nabunyag na ang Ryder ang dumukot kay Tom 14 na taon na ang nakalipas dahil inakala nitong ito ang tunay na seeker. Inihagis ng Ryder ang orb sa tubig ng Great Hall. Agad itong sinisid ni Will upang hanapin ang kanyang kapatid, ngunit napakadilim ng paligid. Pagkatapos ay itinapon siya ng Ryder sa gitna ng napakalakas na bagyo ng kadiliman bago ito umalis upang sakupin ang buong mundo. Habang nasa gitna ng kadiliman, biglang naalala ni Will ang katotohanan tungkol sa 6 na sign. Hindi ito kailanman itinago dahil siya mismo ang 6 na sign. Sa sandaling iyon ay tuluyan nang nagising ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Naging ganap siyang immune sa kadiliman ng Ryder. Hawak ang mahiwagang orb, lumabas siya mula sa Great Hall at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang ikulong ang Ryder at ang buong kadiliman nito sa loob ng orb. Pagkatapos ay inihagis niya ito sa ilog. Kaagad na nagliwanag ang buong lungsod. Nakalaya rin si Tom at sa wakas ay muling nagkita ang kambal na magkapatid matapos ang maraming taon. Sa huli, sinabi ni Will na nais na niyang umuwi. Pinayagan siya ng mga sinaunang mandirigma dahil natupad na niya ang kanyang misyon. Umuwi sina Will at Tom sa kanilang tahanan, at buong saya silang sinalubong ng kanilang pamilya sa kanilang muling pagkikita.